Isang babaeng Pilipina ang maglalakas loob sa ating operating room, umalingaw-ngaw ang tawanan at pangungutya ng 38 na doktor sa conference room ng pinakamahusay na neurosurgery department sa Europa. Nakita niyo ba ang pasyente? 40 paha ang pinsala sa kanyang brainstem. 6 na buwan na siyang comatose. Umaasa ba kayo sa isang himala? Ang kaisa-isang anak na babae ng isang makapangyarihang pamilyang Swiss, isang pasyenteng isinuko na ng buong Europa. 3% lamang ang tsansa ng tagumpay ng operasyon. Ngunit isang batang doktora mula sa Pilipinas ang humakbang para hawakan ang scalpel. Ano nga ba ang nangyari? Sa conference room ng Zurich University Hospital, ang malamig na liwanag mula sa mga puting fluorescent lamp ay tumatama sa 15 X-ray film na nakalatag sa mesa. Nakatayo si Dr. Althea Reyes sa may pintuan, pinagmamasdan ng mga film. Malamig ang dulo ng kanyang mga daliri. Hindi dahil sa lamig ng hangin sa Switzerland, kundi dahil sa mga matang nakatitig sa kanya. Mas magaling daw humawak ng utak ang isang babaeng taga-silangan kaysa sa atin. Pabulong na sabi ng may edad at puti ng buhok na pinuno ng neurosurgery na may kasamang pag-irap. Nagtawanan ng mahina ang mga katabi niyang doktor. Ang kanilang halakhak ay tumalbog sa mga pader ng silid. Professor, ito po ay direktang kahilingan ng pamilya ng pasyente, maingat na sabi ng isang batang resident doctor. Ngunit, iwinasiwas lang ng pinuno ang kanyang kamay. Dahil lang mayaman ang pamilya, babaliwalain na natin ang mga prinsipyo ng medisina, tapos na ang kaso ng pasyenteng yan. Hindi natin trabaho ang umasa sa mga himala. Kinagat ni Althea ang kanyang labi. Bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Ngunit hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Gusto ko pong personal na suriin ang chart. Ang boses ni Althea ay mahina, ngunit matatag. Sandaling tumahimik ang silid. Ang chart? Tanong ng pinuno na may halong pangaasar. Mahigit 10 neurosurgeon na ang tumingin sa chart na yan sa loob ng 3 araw. Ano pa ang makikita mo riyan? Magdarasal ka ba gamit ang tradisyonal na medisina ng Pilipinas? Muling nagtawanan ng mga doktor. Naramdaman ni Althea ang pamamawis ng kanyang likod. Basa na ang kanyang gown. Biglang bumukas ang pinto ng conference room. Isang lalaking nasa 60s ang pumasok. Nakasuot ng madilim na gray na suit, magulo ang kurbata. Maitim at malalim ang ilalim ng kanyang mga mata. Professor, basag ang boses ng lalaki. Iligtas niyo po ang anak ko. Pakiusap, bumuntong hininga ang pinuno. Mr. Miller, nasabi na po namin sa inyo. Ginawa na namin ang lahat ng aming makakaya. Imposible na po sa modernong medisina. Kung ganoon, hanapin ninyo ang medisinang hindi imposible. Nanginginig ang boses ni Mr. Miller. Ang mga ugat sa kanyang kamay na nakakuyom ay kulay asul. Si Dr. Althea Reyes. Sa loob ng 15 taon sa Philippine General Hospital ay dalubhasa sa mga pasyenteng may pinsala sa brainstem. 92% survival rate, 47 na scientific papers. Mas mababa ba yan sa nagawa ninyo? Sumeryoso ang mukha ng pinuno, ngunit may ngisi pa rin sa kanyang mga labi. Ang statistics ay maaaring manipulahin, lalo na sa mga bansa sa silangan. Lalong bumaon ang mga kuko ni Althea sa kanyang palad. Nalasahan niya ang dugo sa kanyang bibig. Manipulasyon? Dahan-dahang nagsalita si Althea. Ang lahat po ng aking mga papel ay nailathala sa The Lancet at sa New England Journal of Medicine. Sa tingin niyo po ba tatanggap sila ng mga manipulahing papel? Muling umirap ang pinuno. The Lancet? Ngayon, kahit sino ay maaaring maglathala roon kung may pera ka. Naging yelo ang hangin sa silid. Tanging ang ugong ng mga ilaw ang maririnig. Hinampas ni Mr. Miller ang mesa. Ibigay ninyo sa kanya ang chart ng anak ko. Ngayon din, nag-krus ng braso ang pinuno. Ang mga record ng pasyente ay para lamang sa medical staff. Regulasyon ng ospital. Nang mga nan,
ng mga record ng pasyente. Kung ganoon, italaga ninyo si Dr. Reyes bilang isang pansamantalang consulting physician. Agad-agad! Namula ang mukha ni Mr. Miller. Tumulo ang pawis sa kanyang sentido. Nag-atubili sandali ang pinuno. Pagkatapos, kinuha niya ang isang chart at itinapon ito sa harap ni Althea. Sige, tignan mo. Ipakita mo sa amin ang himala mula sa silangan. Kinuha ni Althea ang chart. Sa pabalat, nakasulat ang pangalan. Ellie Miller, 28 taong gulang. Aksidente sa sasakyan. Multiple brainstem injuries. Binuklat niya ang unang pahina. Puno ng mga pulang marka ng panulat ang mga x-ray. Inoperable. Recovery possibility. 0. Recommend euthanasia. Mabilis na gumalaw ang mga mata ni Althea. Ikalawang pahina. Ikatlong pahina. Mga numero, mga graph, mga resulta ng pagsusuri sa dugo, at sa isang sandali, huminto ang daliri ni Althea sa isang linya. EEG resulta. Intermittent appearance of negative delta waves. 4043 AM section. Bahagyang nanginig ang labi ni Althea. Kumabog ang kanyang puso. Delta waves. Ang brainwave na lumalabas sa malalim na tulog. Ang mga pasyenteng comatose ay hindi naglalabas ng delta waves. Ngunit ang pasyenteng ito, mayroon. At ang salitang intermittent, hindi pa tapos ang laban ng pasyenteng ito. Itinaas ni Althea ang kanyang ulo. Suminghal ang pinuno. Ano? Dahil lang sa isang brainwave? Mas malaki ang posibilidad na machine error yan. Ang machine error ay random na lumalabas. Pero tingnan ninyo ito. Ipinakita ni Althea ang chart. Ang mga oras kung kailan lumabas ang delta waves ay palaging sa pagitan ng alas 4 at alas 5 ng umaga. Ito ay isang pattern, isang ebidensya na ang utak ng pasyente ay buhay pa at sinusubukang gumawa ng isang bagay. Tumahimik ang silid. Nawala ang ngisi sa mukha ng pinuno. Pattern. Opo, maari siyang operahan. Matatag na sabi ni Althea. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Mr. Miller. Totoo po ba? Hindi ko po masisiguro. Ngunit maaari nating subukan. Biglang tumayo ang pinuno. Nababaliw ka na ba? Ooperahan mo ang isang pasyenteng may 47% na pinsala sa brainstem? Sino ang mananagot kung mamatay siya sa operating table? Tinitigan ni Althea ang pinuno. Ako po ang mananagot. Naging tensyonado ang hangin sa silid. Tanging ang ugong ng mga ilaw ang maririnig. Hinawakan ni Mr. Miller ang kamay ni Althea. Kasing lamig ito ng yelo. Pakiusap. Doktora, ang anak ko. Pakiusap. Tumango si Althea. At muli niyang tiningnan ang chart. Ellie Miller, 28 taong gulang. 6 na buwang comatose. May nag-alab sa mga mata ni Althea. Hindi pa ito tapos. Hinding-hindi. Ang amoy ng disinfectant sa pasilyo ng ICU ay tumusok sa ilong ni Althea. Habang naglalakad siya sa puting pasilyo, tiningnan niya ang mga salamin sa magkabilang panig. 22 silid. Lahat ay may parehong tunog ng monitor. Parehong mga ventilator. Beep 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 psst. 6 na buwan lang ang nakalipas. Nakangiti pa si Ellie, bulong ni Mr. Miller na nauunang maglakad. Sa birthday party ko, hawak niya ang cake. Nabasag ang kanyang boses. Hindi umimik si Althea. Sa dulo ng pasilyo, sa harap ng room 12, sila huminto. Sa chart na nakadikit sa pinto, Ellie Miller, brainstem injury, attending physician, Professor Hans Becker. Nang bubuksan na ni Mr. Miller ang pinto. Sandali lang! Isang matalas na boses ang narinig mula sa likuran. Isang doktora na nasa 30s ang nakatayo roon. Nakakrus ang mga braso, nakapusod ang kanyang blonde na buhok at malamig ang kanyang tingin. Sino kayo? Bawal pumasok maliban sa pamilya. Inilabas ni Althea mula sa bulsa ng kanyang gown ang kanyang temporary consultant ID. Dr. Althea Reyes.
Tumugon sa isang consultation request. Tinitigan ng doktora ang ID. Ah, narinig ko ang tsismis. Ang himalang doktor mula sa Pilipinas. Pero hindi ito ang Pilipinas. Hindi ko alam kung naiintindihan mo ba ang Swiss medical system. Nagtiim ang panga ni Althea, ngunit kalmado ang kanyang boses. Kailangan kong makita ang pasyente. Hindi pwede. Kailangan ng pahintulot mula sa attending physician. Sumingit si Mr. Miller. Ako, bilang tagapag-alaga, ang humihiling nito. Iwinasiwas ng doktora ang kanyang kamay. Mr. Miller, hindi po dapat kayo magdesisyon ng padalos-dalos. Hindi natin alam kung ano ang gagawin niya. Paano kung lalong lumala ang kondisyon ng pasyente dahil sa isang hindi pa napatunayang pamamaraan? Sino ang mananagot? Ako ang mananagot. Mahinang sabi ni Althea. Ngumisi ang doktora. Ikaw? Kung magkaroon ng medical malpractice dito, tatakbo ka lang pabalik sa bansa mo. Bumaon ang mga kuko ni Althea sa kanyang palad. Huminga siya ng malalim. Titingnan ko ang pasyente. Ngayon na, nagtapatan ang dalawa sa pasilyo. Tila kuryente ang hangin. Bigla. Isang alarma ang tumunog mula sa loob ng silid. Bi! 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 Nagmamadaling binuksan ng doktora ang pinto at pumasok. Sumunod si Althea. Sa loob ng silid, isang babae ang nakahiga sa puting kumot. Sa edad na 28, hindi ka pani-paniwalang maputla siya. May tubo sa kanyang bibig, 6 na IV line sa kanyang braso. Kumikislap ang mga numero sa monitor. Heart rate, libentay-por, delikado. Tumawag ng nurse ang doktora. Heart stabilizer, 0.53 milligrams. Inihanda ng nurse ang syringe. Tiningnan ni Althea ang monitor. ECG waves, blood pressure, oxygen saturation. Mabilis na gumalaw ang kanyang mga mata. Pagkatapos, tiningnan niya ang mukha ng pasyente. Bahagyang nanginginig ang mga labi nito. Sa ilalim ng mga talukap, gumagalaw ang mga mata nito pakaliwat pakanan, REM sleep. Kumabog ang puso ni Althea. Sandali lang! Hinawakan ni Althea ang kamay ng nurse. Anong ginagawa mo? Sigaw ng doktora. Hinawakan ni Althea ang pulso ng pasyente. Kinapa niya ang pulso. 54. Mabagal, ngunit regular. At marahan niyang itinaas ang talukap ng pasyente. Tumugon ang pupil sa liwanag. Mabagal, napakabagal, ngunit malinaw na gumalaw. Nanaginip ang pasyente, sabi ni Althea. Nagpakita ng hindi makapaniwalang ekspresyon ang doktora. Ano? Paanong mananaginip ang isang comatose? Nasa REM sleep stage siya. Ang paggalaw ng kanyang mga mata at pagbaba ng heart rate ay senyales na pumapasok siya sa isang mas malalim na yugto ng tulog. Kung mag-iiniksyon kayo ng heart stabilizer, makakasagabal lang ito sa aktibidad ng kanyang utak. Kalokohan! Humihina lang ang puso niya. Itinuro ni Althea ang monitor. Kung ganoon, ano itong brainwave na ito? Tumaas ang theta waves. Ito ay isang tipikal na pattern ng REM sleep. Tiningnan ng doktora ang monitor. Sa graph ng brainwave, dahan-dahang tumataas ang theta waves. Ito'y hindi comatose ang pasyenteng ito. Nasa malalim lang siyang state of unresponsiveness. Buhay pa ang utak niya. Dahan-dahang ibinaba ni Althea ang kamay ng pasyente. Sumeryoso ang mukha ng doktora. Kinagat niya ang kanyang labi. Titingnan natin. 2 minuto, 3 minuto, dahan-dahang tumaas ang mga numero sa monitor. 54, 56, 62. Bumalik ito sa normal na range. Walang imik na ibinaba ng doktora ang syringe. Tumango lang siya sa nurse at lumabas ng silid. Nagsara ang pinto. Lumapit si Mr. Miller kay Althea. Nanginginig ang boses. Nanaginip si Ellie? Opo. Isang patunay na buhay pa ang kanyang utak. Muling tumulo ang luha mula sa mga mata ni Mr. Miller. Muling tiningnan ni Althea ang pasyente. Bahagyang gumalaw ang mga labi ni Ellie. Tila may sinasabi.
Inilapit ni Althea ang kanyang tainga. Isang mahinang hininga, halos hindi marinig, ngunit isang malinaw na salita. Nanlaki ang mga mata ni Althea. Nagsasalita siya ng Filipino? Kumabog. Nang malakas ang kanyang puso. Mr. Miller! Lumingon si Althea. Nag-aral po ba si Ellie ng Filipino? Tumango si Mr. Miller. Noong 10 taong gulang siya. Sumama siya sa isang medical mission sa Pilipinas sa loob ng 3 buwan. Marami siyang natutunan mula sa isang Pilipinong doktor doon. Napakasaya niya noon. Nanginig ang mga kamay ni Althea. Nanaginip si Ellie sa wikang Filipino. Bumabalik siya sa kanyang mga alaala, 18 taon na ang nakalipas. Hindi sumusuko ang batang ito. Hinawakan ni Althea ang kamay ni Ellie. Maghintay ka lang. Gigisingin kita. Unti-unting humina ang mga yapak sa pasilyo. Tanging ang tunog ng monitor ang umalingaw-ngaw. Beep, beep, beep. Ngunit ngayon, iba na ang dating ng tunog na iyon. Isang senyales ng buhay. Isang ritmo ng pag-asa. May nag-alab sa mga mata ni Althea. Kinabukasan, 4:00 ng madaling araw. Madilim ang silid. Nakaupo si Althea sa isang silya, tinitingnan ang chart ni Ellie. Gumuguhit siya ng mga linya gamit ang highlighter, kinakalkula ang mga numero. Tanging ang regular na tunog ng monitor ang maririnig. Beep, beep, beep. Isang nurse ang dumaan sa pasilyo. Isang guhit ng liwanag ang pumasok sa siwang ng pinto. At muling dumilim. Hinawakan ni Althea ang kamay ni Ellie. Hindi ito malamig. Ramdam niya ang init ng katawan nito. Ellie! Mahinang bulong ni Althea. Kung naririnig mo ako, sumagot ka. Kahit napakaliit lang, walang sagot. Ang ventilator lang ang humihinga. Psst! Psst! Inilabas ni Althea ang kanyang stethoscope. Idinikit niya ito sa dibdib ni Ellie at pinakinggan ang tibok ng puso. Dugdug, dugdug, mabagal, ngunit malakas. Inilipat niya ang stethoscope. Pinakinggan niya ang paghinga. Psst! 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 Ang ritmo ng ventilator. Ngunit sa pagitan nito, may isang maliit na tunog. Parang hangin, huminto ang kamay ni Althea. Inilipat niya ang stethoscope patungo sa leeg ni Ellie. Pinakinggan niyang mabuti. Kumabog ang puso ni Althea. Nagsasalita siya. Ibinaba niya ang stethoscope at inilapit ang kanyang tainga sa bibig ni Ellie. Direktang narinig niya ang hininga. Okay lang ko. Nanlaki ang mga mata ni Althea. Isang kuryente ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Okay lang ako, Filipino. Malinaw na Filipino. Nanginig ang mga kamay ni Althea. Mas hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Ellie. Ellie, sabihin mo ulit, pakiusap. Bahagyang gumalaw ang mga labi ni Ellie. Okay lang ko. Naluha si Althea. Nanikip ang kanyang lalamunan. Biglang bumukas ang pinto ng silid. Bumukas ang ilaw. Pumasok ang pinunong may puting buhok. Kasama ang babaeng doktor. Anong ginagawa mo? Matalas ang boses ng pinuno. Mabilis na pinunasan ni Althea ang kanyang mga luha. Nagsalita po ang pasyente. Suminghal ang pinuno. Nagsalita? Paanong magsalita ang isang comatose? Sinabi niya sa Filipino, okay lang ako. 2 beses po, ngayon lang. Nag-cruise ng braso ang babaeng doktor. Hindi kaya guni-guni mo lang yan? Narinig kong magdamag ka na ritong gising. Baka pagod ka lang. Umiling si Althea. Kinumpirma ko rin po gamit ang stethoscope. Malinaw po siyang nagsalita. Tiningnan ng pinuno ang monitor. Tingnan mo ang brainwave graph. Delta waves. 0.2. Halos patag. Ganyan ba ang brainwave ng isang taong nagsasalita? Mababa po dahil nasa malalim siyang tulog ngayon. Kaninang mga 4:00, tumaas po ang theta waves niya. Ngumisi ang babaeng doktor. 4:00? Nandoon ka ba noon?
Wala sa record ng nurse. Ako lang po mag-isang nagbabantay. Walang ebidensya kung ganoon. Bumaon ang mga kuko ni Althea sa kanyang palad. Bumuntong hininga ang pinuno. Dr. Reyes, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Ang kagustuhang iligtas ang pasyente. Pero hindi mo dapat ipilit ang isang bagay na wala. Ito ay medisina, hindi relihiyon. Hindi ko po ipinipilit. Nanginginig ang boses ni Althea. Ang pasyenteng ito ay may malay. Nakakulong lang siya sa isang malalim na lugar. Kung bibigyan lang natin ng kaunting panahon, binigyan na natin siya ng 6 na buwan. Isinara ng pinuno ang chart. Tama na. Hanggang dito na lang ang konsultasyon. Simula bukas, bawal ka nang pumasok sa silid na ito. Ano po? Kailangan nating pigilan ang anumang aksyon na maaaring magpalala sa kondisyon ng pasyente. Ang mga taong tulad mo na nagbibigay ng huwad na pag-asa ang pinakadelikado. Namutla si Althea. Lumabas ng silid ang pinuno at ang babaeng doktor. Nagsara ang pinto. Nakatayo si Althea roon, tulala. Nanginig ang kanyang mga kamay. Nanghina ang kanyang mga tuhod. Napaupo siya sa tabi ng kama ni Ellie. Pasensya na. Hindi ko naipakita ang ebidensya. Nabasag ang kanyang boses. Biglang gumalaw ang daliri ni Ellie. Napakaliit. Wala pa sigurong 1 milimetro. Ngunit malinaw na gumalaw. Nakatitig ang mga mata ni Althea sa daliring iyon. Pinigil niya ang kanyang hininga. Gumalaw ulit ito. Ang hintuturo, marahang tumapik sa likod ng palad ni Althea. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Althea. Oo, narinig kita. Narinig mo rin ako. Hinawakan niya ang kamay ni Ellie gamit ang dalawa niyang kamay. Gigisingin kita. Pangako. Sa labas ng bintana, sumisikat na ang araw. Ang kulay asul na langit ay nagiging lila. Tumayo si Althea at binuksan ang bintana. Ang malamig na hangin ay tumama sa kanyang mukha. Kailangan ko ng ebidensya. Ebidensyang hindi maitatanggi ng sinuman. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa bulsa. Nagpadala siya ng mensahe sa isang kasamahan sa Pilipinas. Padalhan mo ako ng brainwave analysis program. Ngayon na. Dumating ang sagot sa loob ng 3 minuto. Anong nangyari? The CIF. Kailangan kong iligtas ang isang pasyente. Naging matatag ang tingin ni Althea. Ang sinag ng araw sa umaga ay tumama sa monitor. Naging maliwanag ang mukha ni Ellie. Muling binuklat ni Althea ang chart. Nagsisimula na. Ang totoong laban. Ngayon pa lang magsisimula. Sa silid ng Ethics Committee, 10 doktor ang nakaupo sa isang hugis itlog na mesa. Lahat ay nasa 50 TS o higit pa. Lahat ay puti. At lahat ay nakatingin kay Althea. Nakatayo si Althea sa dulo ng mesa. Mag-isa. Basa ang mga dokumentong hawak niya. Pinawisan ng papel. Inayos ng chairman ang kanyang salamin at nagsalita. Dr. Althea Reyes, sinuri namin ang iyong surgical plan na isinumite. Malamig at tuyo ang kanyang boses. Sa madaling salita, hindi ito aprobado. Nanlamig ang buong katawan ni Althea. Maaari ko po bang malaman kung bakit? Inilapag ng chairman ang mga dokumento. Ang survival rate para sa isang pasyenteng may 47% brainstem injury ay mas mababa sa 3% sa buong mundo. Ayon sa iyong plano, ang tsansang mamatay siya sa operating table ay 97%. Ito ay hindi paggamot, ito ay euthanasia. Sumingit ang isang babaeng propesor na nakaupo sa tabi at saka hindi ka pa napatunayan. Gusto mong gawin dito ang isang experimental na pamamaraan na sa Pilipinas lang gumagana? Gagawin mong giniyapig ang pasyente? Bumaon ang mga kuko ni Althea sa kanyang palad. Hindi po ito eksperimento. Sa nakalipas na 15 taon, nagsagawa ako ng 153 na katulad na kaso at 137 sa kanila ang nabuhay. Nasaan ang ebidensya? Umirap ang babaeng propesor. Ang mga Asian journal kung saan ka naglathala ay kilalang maluwag sa peer review. Sinasabi nilang kahit ano ay mailalathala basta't magbabayad ka. Namutla si Althea.
Ang The Lancet at New England Journal of Medicine ay hindi mga Asian journal. Dahil lang nailathala sa Lancet ay hindi nangangahulugang totoo. Ang data manipulation ay laging posible. Nanginig ang labi ni Althea. Itinaas ng chairman ang kanyang kamay. Okay, isantabi natin ang personal na damdamin at tingnan natin ito ng objektibo. Dr. Reyes, ano ang sentro ng iyong pamamaraan? Huminga ng malalim si Althea. Brainstem microvascular reconstruction, pag-bypass sa nasirang bahagi at pagkonekta ng mga bagong daluyan ng dugo. Hindi ba't 30 taon ng luma yan? Sumingit ang isa pang lalaking propesor. Isang pamamaraang napatunayan ng obsolete at gusto mo itong gawin ulit ngayon? Hindi po ito obsolete. Kulang lang po sa teknolohiya noon. Ngayon, mayroon na tayong 3D navigation at micro-robotic arms. Ang precision ay 10 beses na mas mataas, umiling ang chairman. Kahit gumanda ang teknolohiya, pareho pa rin ang prinsipyo. Hindi magbabago ang failure rate. Magbabago po? Tumaas ang boses ni Althea. Ang mga operasyong imposible 10 taon na ang nakalipas ay posible na ngayon. Ang medisina ay umuunlad. Ang statistics ay record lamang ng nakaraan. Tumahimik ang silid. Nag-cruise ng braso ang chairman. Ang statistics ay nakaraan? Kung ganoon, ano ang basehan mo para mag-opera? Kutob? Lakas ng loob? Ang pasyente, diretsong sagot ni Althea. Ang batayan ko ay ang kagustuhan ng pasyenteng mabuhay. Hindi pa sumusuko si Ellie Miller. Kahapon, nagsalita siya sa Filipino. Sinabi niya, okay lang ako. Ngumisi ang babaeng propesor. Yan na naman, walang ebidensya. Gumalaw din po ang kanyang daliri. Personal ko pong nakita. Ikaw lang ang nakakita. Walang ibang nakakita. Nanginginig ang boses ni Althea. Kung ganoon, babaliwalain niyo ang senyales ng pasyente na gusto niyang mabuhay dahil lang walang statistics. Isinara ng chairman ang folder. Dr. Reyes, nagpapasya kami base sa siyensya, hindi sa emosyon. Kung totoo ang sinasabi mo na may malay ang pasyente, mas lalo itong nakakatakot. Kung mabigo ang operasyon, dadagdagan lang natin ang kanyang pagdurusa. Maaari po itong magtagumpay sa 3% na tsansa. Ang 3% ay tsansa pa rin. Hinampas ni Althea ang mesa. Nagulat ang silid. Pinaningkitan siya ng tingin ng chairman. Kumalam ka, Dr. Reyes. Hindi ito ang Pilipinas. Hindi kami nagpapasya sa mga medikal na hakbang base sa emosyon. May namuong luha sa mga mata ni Althea. Doktor po ako, hindi isang statistician. Naging doktor ako para iligtas ang mga taong hindi kasama sa statistics. Napakromantiko ng sinabi mo. Sarkastikong sabi ng babaeng propesor, pero hindi nare-resolba ng romansa ang realidad. Kung mag-opera ka, base sa iyong damdamin, at mamatay ang pasyente, sino ang mananagot? Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Mr. Miller. May hawak na mga dokumento. Ako ang mananagot. Basag ang boses ni Mr. Miller. Lahat ng responsibilidad, ako ang sasalo. Kumunot ang noo ng chairman. Mr. Miller, anong ginagawa mo? Tingnan ninyo ito. Ibinuhos ni Mr. Miller ang mga dokumento sa mesa. Waiver of liability, surgical consent, legal responsibility affidavit. Lahat ay may pirma at selyo ni Mr. Miller. Hindi ko idedemanda ang ospital kung mabigo ang operasyon. Hindi ko rin idedemanda si Dr. Reyes. Tatanggapin ko ang anumang kahihinatnan. Kinuha ng babaeng propesor ang isang papel. Sa tingin nyo, may legal na bisa ito? Sinuri ito ng 12 kong abogado. Perpekto. Tinitigan ni Mr. Miller ang chairman. Anak ko siya. May karapatan akong magpasya. Bumuntong hininga ang chairman. Mr. Miller, mag-isip po kayo ng mabuti. 3% lang ang tsansa. Paano naman ang 97%?
Nanginginig ang boses ni Mr. Miller. Sa ngayon, si Ellie ay may 0%, 100% ang tsansang manatili siyang comatose habang buhay. Hindi ba't mas maganda ang 3%? Tumahimik ang silid. Matagal na tinitigan ng chairman ang mga dokumento. Nagpalitan sila ng tingin ng ibang miyembro. Lumipas ang 5 minuto. Nagsalita ang chairman. Conditional approval. Kumabog ang puso ni Althea. Ang unang operasyon lang ang pinapahintulutan. Depende sa resulta, pag-uusapan natin ang ikalawang operasyon. Salamat po. Yumuko si Althea. Malamig na idinagdag ng chairman. Pero tandaan mo, kung lumala ng kaunti ang pasyente, ititigil natin agad. Huminto siya sandali. At kung mabigo ka, tapos na rin ang iyong karera bilang doktor. Sa buong Europa. Bilang Europa. Nanginig ang mga kamay ni Althea, ngunit itinaas niya ang kanyang ulo at diretsyong sumagot. Naiintindihan ko po. Natapos ang pulong. Lumabas sila sa pasilyo. Hinawakan ni Mr. Miller ang kamay ni Althea. Salamat, doktora. Hindi pa po tayo nagsisimula. Pero binigyan niyo kami ng pag-asa. Iyon pa lang. Nabasag ang boses ni Mr. Miller. Tumingin si Althea sa labas ng bintana. Abuhin ang langit. Malamig na patak ng ulan. Ngayon na talaga magsisimula. Kailangan kong gawing 100% ang 3%. Nag-vibrate ang telepono sa kanyang bulsa. Mensahe mula sa kasamahan niya sa Pilipinas. Pinadala ko na ang brainwave analysis program. At mag-ingat ka. Delikado yung gagawin mo. Nag-reply si Althea. Alam ko, pero kailangan kong gawin. Sa pasilyo sa labas ng ICU. 3:00 ng hapon. Hinahampas ng ulan ang mga bintana. Sa dulo ng pasilyo, may sumisigaw. Ma, gumising ka sa katotohanan. Patay na si Ellie! Boses ng isang lalaking nasa 30s. Ang anak ni Mr. Miller, kapatid ni Ellie. Itinapon niya ang kanyang coat. Nakakuyom ang mga kamao. Manahimik ka! Sigaw ng isang babaeng nasa 50s. Ang asawa ni Mr. Miller, ina ni Ellie. Maitim at maga ang ilalim ng kanyang mga mata. Nakatayo si Althea sa likod ng nurse's station. Pinapanood ang eksena. Nag-aalangan siyang lumapit. Patay na? Ganyan ang sasabihin mo sa kapatid mo? Nanginginig ang boses ng ina. Totoo naman, di ba? 6 na buwan na siyang nakahiga. Hindi dumidilat, hindi nagsasalita. Buhay pa ba yan? Torture na to. Hinampas ng kapatid ang pinto ng silid. Bakit ba ganito si Papa? Nagdala ng isang hindi kilalang doktor mula sa Pilipinas para sumugal sa 3% na tsansa? Baliw na siya. Lumapit ang ina. Ano ang gusto mong gawin? Sumuko na lang at patayin ang life support? Yan ba ang para kay Ellie? Yan ang gugustuhin ni Ellie. Basag ang boses ng kapatid. Sa tingin mo ba gugustuhin niyang mabuhay na may tubo sa katawan at humihinga gamit ang makina? Si Ellie? Malaya siyang tao. Sumasayaw, tumatawa, tumatakbo. Tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Kailangan na natin siyang palayain. Para matahimik na siya, napasandal ang ina sa pader. Ako ang papatay sa sarili kong kapatid? Hindi pagpatay, pagpapalaya. Pareho lang yun! Sigaw ng ina. Kumislap ang ilaw sa kisame. Tanging ang tunog ng ulan, ang umalingaw-ngaw. May inilabas ang kapatid mula sa kanyang bulsa. Isang sobre. Tingnan mo to. Application para sa euthanasia sa Switzerland. Legal ito. Maaari siyang mamatay ng walang sakit. Namutla ang ina. 1 buwan ko nang inihahanda. Nakausap ko na ang mga abogado. Itong sinampal ng ina ang kapatid. Umalingaw-ngaw ang tunog sa pasilyo. Hawak ng kapatid ang kanyang pisngi. Nanginginig ang kamay ng ina. Patawad. Patawarin mo si Mama. Bumagsak ang ina. Napaupo siya sa sahig at umiyak. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang pakawalan siya. Anak ko si Ellie. Ako.
ang nagsilang sa kanya. Lumuhod din ang kapatid. Ma, nahihirapan ka na rin. 6 na buwan ka nang nakatira sa ospital. Nalalagas na ang buhok mo. Hindi ka kumakain ng maayos. Paano kung ikaw naman ang bumagsak? Wala akong pakialam. Basta't si Ellie. Basta't mabuhay. Si Ellie. Hindi na siya mabubuhay. Sigaw ng kapatid. Sinabi na ng lahat ng doktor. Imposible na siyang gumaling. Walang himala. Noon lumapit si Althea. Tumingala ang dalawa. Sino ka? Tanong ng kapatid. Pinupunasan ang luha. Dr. Althea Reyes. Ang doktor, na-oopera kay Ellie. Sumeryoso ang mukha ng kapatid. Ah, ikaw pala yung taong gustong isugal ang pamilya namin sa 3% na tsansa. Parang sinaksak ang puso ni Althea. Hindi po ito sugal. Ay, ano to kung ganoon? Kung 97% ang tsansa ng pagkabigo, ano to? Kundi sugal. Tumayo ang kapatid. Alam mo ba na dahil sa'yo, nagkakawatak-watak ang pamilya namin? Si Papa, sa'yo lang naniniwala. Si Mama, binibigyan mo ng huwad na pag-asa. At ako, nababaliw na. Walang masabi si Althea. Nanikip ang kanyang lalamunan. Tumayo ang ina at hinawakan ang kamay ni Althea. Doktora, maililigtas mo si Ellie, di ba? Nanginginig ang kanyang boses. Tiningnan ni Althea ang kamay na iyon. Malamig at magaspang. May mga marka ng dugo sa ilalim ng mga kuko. Bakas ng pagkagat sa kuko. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Lahat ng makakaya? Ngumisi ang kapatid. Yan ang sinasabi ng lahat ng doktor. Ginawa namin ang lahat pero hindi kinaya. Anong klaseng responsibilidad yan? Tinitigan ni Althea ang kapatid. Hindi ko pa po iniisip ang pagkabigo. Ano ang iniisip mo? Ang eksena kung saan si Ellie ay naglalakad palabas ng ospital na ito. Tumahimik ang pasilyo. Nanginig ang labi ng kapatid. Nakita ko po. Nakita kong gumalaw ang daliri ni Ellie. Narinig ko siyang magsalita sa Filipino. Sinungaling. Hindi po ako nagsisinungaling. Matatag ang boses ni Althea. Hindi pa po sumusuko si Ellie. Nagpapadala siya ng senyales na gusto niyang mabuhay. Hindi ko po maaaring baliwalain ang senyales na iyon. Humikbi ang ina. Si Ellie, ang aming Ellie. Sumandal ang kapatid sa pader. Tinakpan niya ang kanyang mukha. Natatakot ako. Nanginginig ang kanyang boses. Kung mabigo ang operasyon, kung mamatay si Ellie sa operating table, hindi ko kakayanin. Dahan-dahang lumapit si Althea. Natatakot din po ako. Tumingala ang kapatid. Natatakot din ang mga doktor? Opo. Ang pinakakinakatakutan ko ay ang mamatay ang pasyente sa aking mga kamay. May namuong luha sa mga mata ni Althea. Pero ang mas nakakatakot ay ang sumuko nang hindi man lang sinusubukan. Pinunasan ng kapatid ang kanyang mga luha. Matagal siyang natahimik. Niyakap ng ina ang kapatid. Umiyak ang dalawa sa pasilyo. Umatras si Althea. Nanikip ang kanyang dibdib. Binuksan niya ang pinto ng silid. Tahimik na nakahiga si Ellie. Lumapit si Althea at hinawakan ang kamay nito. Ellie, naririnig mo ba? Mahal na mahal ka ng pamilya mo, kaya kailangan mong bumalik. Okay? Bahagyang nanginig ang daliri ni Ellie. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Althea, pumatak sa likod ng palad ni Ellie. Sa labas, tumila na ang ulan. Sumilip ang araw sa pagitan ng mga ulap. Operating room, 5:00 ng umaga. Ang malamig na hangin ay tumusok sa balat. Naghugas ng kamay si Althea habang nakatingin sa salamin. Sa pasilyo, naroon ang mag-asawang Miller. Magkahawak ang mga kamay. Tila nagdarasal. Handa na po, sabi ng nurse. Itinulak ni Althea ang pinto ng OR. Sumalubong sa kanya ang nakakasilaw na puting ilaw. Nakahiga si Ellie sa operating table. Kalbo ang kanyang ulo at matapang ang amoy ng disinfectant. Simulan na ang anesthesia, sabi ng anesthesiologist. Nag-iiniksyon sa IV line. Hinawakan ni Althea ang kamay ni Ellie.
Sandali lang. Matatapos din ito agad. Bahagyang nanginig ang talukap ni Ellie. Kumislap ang mga numero sa monitor. Heart rate, 72. Blood pressure, 120,000. Oxygen saturation, 98. Magsisimula na ang paghiwa. Itinaas ni Althea ang scalpel. Hindi nanginig ang kanyang kamay. Ang 15 taon ng karanasan ay nasa dulo ng kanyang mga daliri. Gumuhit ang scalpel sa likod ng ulo, sa may occipital region. Sumirit ang dugo. Mabilis na tinakpan ng nurse gamit ang gauze skull exposed. Umugong ang tunog ng bone saw. Pinutol ang buto. Isang piraso ng puting bungo ang inilagay sa tray. Sa ilalim nito, nakita ang utak ni Ellie. Kulay abo, bahagyang tumitibok. Kumabog ang puso ni Althea. Brainstem, identified. Tumingin siya sa microscope. 10x magnification. Nakita ang maitim na pulang hematoma sa ibabaw ng brainstem. Sa paligid nito, mga namamatay na tissue. Damage confirmed at 47%. Simulan ang microvascular reconstruction. Gumalaw ang robotic arm. Kinokontrol ng mga daliri ni Althea ang joystick. Isang karayom na 0.3 mm ang kapal. Isang sinulid na 0.1 mm ang kapal. Bumaon ang karayom sa pader ng blood vessel. Dumaan ang sinulid. Tumulo ang pawis sa kanyang noo. Pinunasan ito ng nurse. Unang tahi, kumpleto. Nagbago ang mga numero sa monitor. Heart rate, 65. Blood pressure, 145. Bumaba ang presyo ng dugo. Sigaw ng anesthesiologist. Ihanda ang vasopressor. Sandali lang. Itinaas ni Althea ang kanyang kamay. Nag-adjust pa lang ang daluyan ng dugo sa bagong daloy. Maghintay tayo. Pero magtiwala kayo sa akin. Matatag ang boses ni Althea. Lumipas ang 30 segundo. Dahan-dahang tumaas ang presyo ng dugo. 105,075, 105,65, 110 times 80. Nag-stabilize na. Nakabuntong hininga ang anesthesiologist. Patuloy na iginalaw ni Althea ang karayom. Pangalawang tahi, pangatlo, pang-apat. Lumipas ang oras. 1 oras, 2 oras, 3 oras. Huling tahi, kumpleto. Inalis ni Althea ang robotic arm. Basang-basa ng pawis ang kanyang likod. Suriin ang intracranial pressure. Idinikit ng nurse ang sensor. 15. Normal range. Suriin ang daloy ng dugo. Umalingaw-ngaw ang tunog ng Doppler ultrasound. Whoosh, whoosh, whoosh. Dumadaloy ang dugo. Sa bagong konektadong daluyan. Tagumpay. Mahinang sabi ng nurse. Ipinikit ni Althea ang kanyang mga mata. Nanghina ang kanyang mga binti. Suriin ang pupillary response. Binuksan niya ang penlight. Itinaas niya ang talukap ni Ellie. Itinutok ang liwanag. Gumalaw ang pupil. Mabagal, ngunit malinaw. Nag-constrict. May pupillary response. Nanginginig ang boses ng nurse. Suriin ang spontaneous breathing. Pansamantalang pinatay ang ventilator. Gumalaw ang dibdib ni Ellie. Huminga siya ng kusa. Haa, inhale. Huu, exhale. Tumahimik ang OR. Tiningnan ng anesthesiologist ang monitor. Hindi ka pani-paniwala, naluha si Althea. Basa ang loob ng kanyang mask. Simulan ang pagsasara. Isinara ang bungo. Inayos gamit ang metal plates at tinahi ang balat. 10:00 ng umaga. Natapos ang 5 oras na operasyon, recovery room. Tumakbo ang mag-asawang Miller. Kamusta po? Nanginginig ang boses ni Mr. Miller. Tinanggal ni Althea ang kanyang mask. Naging matagumpay po. Bumalik na ang pupillary response at nagsimula na rin siyang huminga ng kusa. Napaupo ang ina ni Ellie at umiyak. Salamat sa Diyos! Hinawakan ni Mr. Miller ang kamay ni Althea. Doktora, maraming salamat po. Umiling si Althea. Hindi pa po tapos.
Kailangan nating makita ang kanyang kondisyon pagkatapos ng 48 oras. Biglang, sa dulo ng pasilyo, naglalakad si Professor Becker at ang babaeng doktor. Kinuha ni Becker ang chart. Pupillary response? Opo. Spontaneous breathing? Opo. Suminghal si Becker. Pansamantala lang yan. Laging ganyan pagkatapos ng operasyon. Ang totoong problema ay pagkatapos ng 48 oras. Idinagdag ng babaeng doktor. 80% ang tsansa ng cerebral edema. 60% ang tsansa ng impeksyon. Ang tsansang magising siya ng maayos? Malabo. Puno ng pang-aasar ang kanyang tono. Bumaon ang mga kuko ni Althea sa kanyang palad. Magmamasid po tayo. Oo, magmasid tayo. Dahil siguradong imposible na ang ikalawang operasyon. Tumalikod si Becker. Habang naglalakad, bumulong siya sa babaeng doktor. Sinwerte lang siya, pero hanggang dyan lang ang swerte niya. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa pasilyo. Sumandal si Althea sa pader. Nanginginig ang kanyang mga binti. Lumapit si Mr. Miller. "Huwag niyo na po silang pansinin. Ganyan lang talaga sila. Okay lang po." Ngumiti si Althea. "Si Ellie lang po ang titingnan ko." Bumukas ang pinto ng recovery room. Inilabas si Ellie sa isang kama. May puting benda sa kanyang ulo. Maputla ang kanyang mukha, ngunit kusa nang gumagalaw ang kanyang dibdib. Humihinga siya. Buhay siya. Hinawakan ni Althea ang kamay ni Ellie. "Magaling. Nalampasan mo ang unang pagsubok." Bahagyang nanginig ang daliri nito. Tila isang sagot, daalang 24 na oras pagkatapos ng operasyon. 2:00 ng madaling araw. Isang alarma ang tumunog. Biglang tumayo si Althea mula sa kanyang upuan. Tiningnan niya ang monitor. Intracranial pressure, 1T5. Delikado. Doon. Ang nurse! Sigaw ni Althea. Tumakbo ang nurse. Sinuri ang kondisyon ni Ellie. Temperatura, 39 degrees. Bumabalis ang paghinga. Sinuri ni Althea ang mga mata ni Ellie. Itinaas ang talukap. Nakadilate ang mga pupil. Mabagal ang reaksyon sa liwanag. Cerebral edema. Kailangan natin siyang i-CT scan. Ngayon din. Ngayong madaling araw po, walang pakialam ang on-duty radiologist. Gisingin siya kung kinakailangan. 15 minuto mamaya. Sa CT scan room. Pumasok si Ellie sa makina. Nagsimula ang scan, umuugong. Nakatitig si Althea sa monitor mula sa kabilang panig ng salamin. Kinakagat ang kanyang kuko. Lumabas ang imahe. Ang cross-section ng utak, ang paligid ng inoperahang bahagi, ay puti at namamaga. Cerebral edema. At hindi sumeryoso ang mukha ni Althea. Sa pagitan ng mga daluyan ng dugo, may maliliit na itim na tuldok. Microthrombosis. Ano yan? Tanong ng on-duty radiologist. Microthrombosis. Nagbabara ang mga daluyan ng dugo sa inoperahang bahagi. Ano? Nanginig ang mga kamay ni Althea. Cerebral edema at microthrombosis. Ang pinakamasamang kombinasyon. Kapag namamaga ang utak, nababarahan ang daloy ng dugo. Kapag may namumuong dugo, lalong namamaga ang utak. Isang masamang siklo, kailangan nating magbigay ng anticoagulant. Ngayon na. Ngayon? Isang araw pa lang, pagkatapos ng operasyon, wala akong pakialam. Kung hindi, lalaki ang mga namumuong dugo, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Professor Becker, nakasuot ng pajama, sa ilalim ng kanyang gown. Anong kaguluhan ito? Biglang nagbago ang kondisyon ng pasyente. Cerebral, edema, at microthrombosis. Tiningnan ni Becker ang monitor. Sumeryoso ang kanyang mukha. Sandaling katahimikan. Pagkatapos, ngumisi siya. Tingnan mo. Ano ang sabi ko? Sabi ko pansamantala lang. Mukhang matagumpay ang operasyon. Pero sa huli, ganito ang kahihinatnan. Iyan
Ganyan ang nangyayari kapag ang isang taga-silangan ay nanghihimasok sa utak ng isang taga-kanluran. Bumaon ang mga kuko ni Althea sa kanyang palad. Hindi po ito ang oras para pag-usapan yan. Aprubahan niyo po ang anticoagulant. Hindi pwede. Ano po? Ang anticoagulant sa loob ng 24 oras pagkatapos ng operasyon ay ipinagbabawal. Masyadong mataas ang panganib ng pagdurugo, pero ang mga namumuong dugo, mas delikado ang pagdurugo kaysa sa mga namumuong dugo. Iwinasiwas ni Becker ang kanyang kamay. Sinunod mo ang iyong paraan at ito ang nangyari. Ngayon, susundin natin ang aming paraan. Gagamutin natin ang cerebral edema gamit ang steroids at babantayan ang mga namumuong dugo. Mamamatay po ang pasyente kung ganoon. Sigaw ni Althea. Malamig na ngumiti si Becker. Namatay na siya. Ikaw ang pumatay sa kanya. Ito ang resulta ng pagsusugal mo sa 3% na tsansa. Bumukas ang ilaw sa pasilyo. Pumasok ang babaeng doktor. Anong nangyayari? Komplikasyon. Cerebral, edema, at microthrombosis. Tiningnan ng babaeng doktor ang monitor. Umiling siya. Inaasahan na natin to. 'Di ba? Ganyan talaga ang brainstem surgery. Dr. Reyes, hindi kaya kasinungalingan lang ang 92% survival rate na nasa mga papel mo? Hindi po ito kasinungalingan. Kung ganoon, bakit ganito ang kalagayan ng pasyenteng ito? Walang masabi si Althea. Nanikip ang kanyang lalamunan. Sinabi ni Becker sa radiologist. Magbigay ng steroids, doblehin ang dosis, at i-CT scan siya kada 3 oras. Opo, si Dr. Reyes, tinatanggal na sa kaso ng pasyenteng ito. Ano po? Namutla si Althea. May pananagutan ka sa pagpapalala ng kondisyon ng pasyente. Hindi ka na dapat makialam. Lumabas ka. Ngayon din. Itinuro ni Becker ang pinto. Naging yelo si Althea sa kanyang kinatatayuan. Nanginig ang kanyang mga binti. Nagkrus ng braso ang babaeng doktor. Narinig mo? Lumabas ka. Hindi mo ito ospital. Lumabas si Althea sa pasilyo. Nagsara ang pinto. Sumandal siya sa pader. Nanghina ang kanyang mga tuhod. Napaupo siya. Ako ba ang nagkamali? Nanginig ang kanyang mga kamay. Naluha siya. Lumipas ang 1 oras. Lumitaw si Mr. Miller sa pasilyo. Maputla ang kanyang mukha. Doktora. Si Ellie. Patawad po. Nanginginig ang boses ni Althea. Ako. Nagkulang po ako. Ako. Umupo si Mr. Miller sa tabi ni Althea. Hindi po. Wala kayong kasalanan, doktora. Nagkaroon po ng komplikasyon. Cerebral edema at microthrombosis. Mali po ang surgical plan ko. Nagkaroon po ng komplikasyon. Hinawakan ni Mr. Miller ang balikat ni Althea. Pero dahil sa inyo, gumalaw ang pupil ni Ellie. Huminga siya. Iyon pa lang ay isang himala na. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Althea. Biglang bumukas ang pinto ng silid. Lumabas ang isang nurse. Dr. Reyes. Biglang tumayo si Althea. Gumalaw po ang daliri ng pasyente. Ano? Tumakbo siya. Sa loob ng silid, nakatayo si Becker at ang babaeng doktor sa harap ng monitor. Ang hintuturo sa kanang kamay ni Ellie ay bahagyang nanginginig. Lumapit si Althea at hinawakan ang kamay nito. Ellie, naririnig mo ba ako? Gumalaw ulit ang daliri. Tumapik ito sa palad ni Althea. Tiningnan ni Becker ang monitor. Tumaas ang brainwave. Nanlaki ang mga mata ng babaeng doktor. Alpha waves. Ngayon lang, sinuri ni Althea ang mga mata ni Ellie. Sa ilalim ng talukap, gumagalaw ang kanyang mga mata. Gumigising siya. Lumalaban siya. Natahimik si Becker. Walang imik. Ibinulong ni Althea sa tainga ni Ellie. Magpakatatag ka. Gumalaw ulit ang daliri ni Ellie. 3 beses. Tapik. 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 Tila isang sagot. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Althea.
Hindi pa tapos. Hindi ka pa sumusuko. Sa labas, sumisikat na ang araw. Nawawala ang dilim at pumapasok ang liwanag sa rooftop ng ospital. 6:00 ng umaga. Umiihip ang malamig na hangin. Nakasandal si Althea sa rehas. Nakatingin sa ibaba. Maliliit na tao, maliliit na sasakyan. Tila ang layo ng lahat. Narito ka lang pala. Isang boses mula sa likuran. Si Mr. Miller. Hindi lumingon si Althea. Pasensya na po. Gusto ko lang mapag-isa. Gusto ko rin sanang mapag-isa. Pero dinala ako ng mga paa ko rito. Tumayo si Mr. Miller sa tabi niya. Tahimik silang tumingin sa langit. Nagsisisi po ba kayo? Tanong ni Mr. Miller. Sambo, sa operasyong ito. Sa pagtitiwala sa akin at pagpunta sa Switzerland. Mapait na ngumiti si Althea. Baka po kayo ang nagsisisi. Sa pagtitiwala sa isang doktor na tulad ko. Hindi. Matatag ang boses ni Mr. Miller. Hindi ako nagsisisi. Kung hindi dahil sa inyo, hindi gagalaw ang pupil ni Ellie. Hindi gagalaw ang kanyang daliri. Inilipad ng hangin ang kanyang buhok. May kinuha si Mr. Miller mula sa kanyang bulsa. Isang lumang sobre, naninilaw na. Gusto ko sanang ipakita ito sa inyo. Kinuha ni Althea ang sobre. Ang papel ay tila madudurog na sa nipis. Ano po ito? 18 taon na ang nakalipas, pumunta si Ellie sa Pilipinas para sa isang medical mission. Ito ang sulat na ibinigay sa kanya ng isang Pilipinong doktor. Binuksan ni Althea ang sobre. Isang papel na nakasulat sa Filipino. Para kay Ellie, sa oras na mabasa mo ang sulat na ito, marahil ay nakalimutan mo na ang Filipino. Okay lang, may magta-translate naman para sa'yo. Isa kang napakasayang bata. Hinahawakan mo ang kamay ng mga bata sa nayon. Nilalagyan sila ng gamot. Ellie, sana paglaki mo, maging isa kang taong hahawak sa kamay ng iba. Ang kamay ng mga may sakit, malungkot, at sumusuko na. At sabihin mo sa kanila, okay lang, nandito ako. Iyan ang pinakadakilang himala na magagawa ng isang doktor. Lubos na gumagalang, Dr. Jose Santos, nanginig ang mga kamay ni Althea. Ang sulat na ito, Dr. Jose Santos. Nanlaki ang mga mata ni Althea. Muli niyang tiningnan ang sulat. Walang duda. Ang sulat ng kanyang mentor, ang medyo kurbadong ga, ang mahabang A. Kumabog ng malakas ang kanyang puso. Siya. Si Dr. Jose Santos. Kilala niyo po siya? Tanong niya. Ang mentor ko po siya. Nanginginig ang boses ni Althea. Nagpasya po akong maging doktor dahil sa kanya. 15 taon na ang nakalipas. 1 taon bago siya pumanaw, sinabi niya rin sa akin. Tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Namula rin ang mga mata ni Mr. Miller. Ganoon pala. Siya pala. Matagal silang hindi nagsalita. Tanging hangin ang umiihip. Mahigpit na hinawakan ni Althea ang sulat. Itinago po ba ito ni Ellie? Hindi. Ako ang nagtago. Nakalimutan na ni Ellie ang Filipino kaya hindi niya ito mabasa. Balak ko sanang ipatranslate balang araw. Pero nabasag ang kanyang boses. Muling binuklat ni Althea ang sulat. Binasa niya ang bawat salita. Maging isang taong hahawak sa kamay ng iba. Uminit ang kanyang dibdib. Professor, ang binhi na itinanim ninyo kay Ellie, 18 taon na ang nakalipas, ngayon ay nasa aking mga kamay. Tumingin si Althea kay Mr. Miller. Mr. Miller, ililigtas ko po si Ellie. Pangako, pero ang mga doktor na iyon, wala po akong pakialam. Naging matatag ang boses ni Althea. Ang itinuro sa akin ni Professor ay hindi lang medisina. Itinuro niya rin sa akin kung paano hindi sumuko. Hanggat nagpapadala ng senyales ang pasyente na gusto niyang mabuhay, hinding-hindi ko siya bibitawan. Hinawakan ni Mr. Miller ang kamay ni Althea. Doktora, naniniwala ako sa inyo. Tumango si Althea. Bumukas ang pinto ng rooftop.
Isang nurse ang tumatakbo. Doktora, bumaba po ang intracranial pressure ng pasyente. Ano? Biglang tumayo si Althea. Mula 105, naging 18 na po. Mukhang umepekto ang steroids. Tumakbo si Althea at Mr. Miller. ICU. Sa harap ng monitor, nakatayo si Becker at ang babaeng doktor. Intracranial pressure, 18. Patuloy na bumababa. Bulong ni Becker. Pumasok si Althea. Kamusta po ang pasyente? Bakit ka pumasok? Tinanggal ka na sa kaso? Sabi ng babaeng doktor. Nakakrus ang mga braso. Pakiusap. Sabihin niyo po ang kalagayan niya. Pakiusap ni Althea. Bumuntong hininga si Becker. Bumaba ang pressure. Pero ang microthrombosis, nandyan pa rin. Kung walang anticoagulant, bigyan niyo na po ng anticoagulant. Sinabi ko nang hindi pwede. 30 oras na po pagkatapos ng operasyon. Mas mababa na ang panganib ng pagdurugo. Delikado pa rin. Umiling si Becker. Tiningnan ni Althea si Ellie. Tahimik na nakahiga sa kama. Hinawakan niya ang kamay nito. Ellie, naririnig mo ba ako? Bahagyang nanginig ang daliri nito. Masakit ba dahil sa mga namumuong dugo? Maghintay ka lang. Ililigtas kita. Dr. Reyes, sumingit si Becker. Tigilan mo na ang pagbibigay ng huwad na pag-asa. Mas mabuti pang hayaan siyang mamatay ng payapa. Tinitigan ni Althea si Becker. Hindi po. Hindi pa po mamamatay ang pasyenteng ito. Lumalaban po siya. Nararamdaman ko. Nararamdaman mo? Ngumisi ang babaeng doktor. Ang medisina ay base sa datos, hindi sa pakiramdam. Kung ganoon, tingnan ninyo ang datos. Itinuro ni Althea ang monitor. Patuloy na tumataas ang brainwave. Mula alpha patungong beta waves. Ito ay ebidensya na bumabalik ang kanyang malay. Tiningnan ni Becker ang monitor. Kumunot ang noo niya. Kahit na. Kaya nga po kailangan ng anticoagulant. Hindi pwede. Mariing sabi ni Becker. Bumaon ang mga kuko ni Althea sa kanyang palad. Nahawakan niya ang sulat sa kanyang bulsa. Isang taong tutulong sa iba. Narinig niya ang boses ng kanyang propesor. Ipinikit ni Althea ang kanyang mga mata. Huminga ng malalim at dumilat. Mr. Miller, tumango si Mr. Miller. Sa aking responsibilidad, magbigay ng anticoagulant. Pipirma ako ng consent form. Iwinasiwas ni Becker ang kanyang kamay. Yan na naman. Kahit makaiwas ka sa legal na responsibilidad, hindi mo maiiwasan ang medikal na responsibilidad. Ako na po ang sasalo niyan, sabi ni Althea. Ano? Alam ko pong kapag namatay ang pasyenteng ito, tapos na ang karera ko bilang doktor. Handa po ako. Tumahimik ang pasilyo. Nagpalitan ng tingin si Becker at ang babaeng doktor. Lumipas ang 5 minuto. Bumuntong hininga si Becker. Sige, pero ito na ang huli. Kung mabigurin ito, tapos na talaga. Yumuko si Althea. 2 oras pagkatapos magbigay ng anticoagulant. 4:00 ng hapon. Nakatitig si Althea sa monitor. Intracranial pressure. Liven. Laki ng namumuong dugo. Bumaba ng 10%. May epekto. Unti-unti siyang gumagaling. Hinawakan ni Althea ang kamay ni Ellie at bumulong. Biglang may mga nagmamadaling yapak sa pasilyo. Bumukas ang pinto. Pumasok ang 2 lalaking nakasuit. Mula sa hospital board, Dr. Althea Reyes. Sabi ng isa. Ipinapakita ang isang tablet. Tingnan mo ito. Sa screen, isang headline, Zurich University Hospital. Pinahintulutan ang isang hindi beripikadong Pilipinong doktor na operahan ang anak ng bilyonaryo. Eksperimental na pamamaraan na may 3% na tsansa ng kaligtasan. Mas matindi ang subheadline. Isang mapanganib na sugal, paggamit ng medisina mula sa silangan sa utak ng isang taga-kanluran. Namutla si Althea. Kailan pa ito? 30 minuto ang nakalipas,
lumabas bilang online breaking news. Kumakalat na sa buong Switzerland, sabi ng isa pang lalaki. Bumaha na ang tawag sa ospital. Mga mamamahayag, mga NGO, mga human rights lawyer, lahat sila. Sinasabing itigil ang operasyon. Nanginig ang mga kamay ni Althea. Binasa niya ang artikulo. Ang nilalaman ay mas masahol. Isang hindi beripikadong Pilipinong doktora ang tumanggap ng pera mula sa isang bilyonaryo para magsagawa ng isang mapanganib na eksperimental na operasyon. Ang pasyente ay dumanas na ng 2 komplikasyon at ang panganib na mamatay ay tumataas bawat oras. Ito ba ay medisina o pagpatay? Kasinungalingan yan, sigaw ni Althea. Hindi ako tumanggap ng pera. At hindi ito eksperimento, ito ay isang napatunayang pamamaraan. Sino ang maniniwala riyan? Malamig na sabi ng lalaki. Nakasulat sa artikulo na may hinala ng manipulasyon sa iyong mga scientific paper. Isang hindi kilalang European medical source daw ang nag-leak, hinala ng manipulasyon. Nanginig ang labi ni Althea. Si Professor Becker, siya ang nag-leak nito. Nagkibit balikat ang lalaki. Hindi mahalaga kung sino ang nag-leak. Ang mahalaga, bumagsak na ang imahe ng ospital. Muling bumukas ang pinto. Pumasok ang chairman ng board. Nasa late 60s. Naka-gray na suit, Dr. Reyes. Malamig ang kanyang boses. Ikansela ang ikalawang operasyon. Ngayon din, tumingala si Althea. Gumaganda na po ang kondisyon ng pasyente. Kung magkakaroon ng ikalawang operasyon, wala akong pakialam. Iwinasiwas ng chairman ang kanyang kamay. Ang ospital na ito ay may 120 taon ng kasaysayan. Ang pinakamahusay na institusyong medikal sa Europa. At dahil sa iyo, nasisira ang reputasyong iyon. Paano po ang pasyente? Mas hindi po ba mahalaga ang buhay niya kaysa sa reputasyon? Nanginginig ang boses ni Althea. Malamig na ngumiti ang chairman. Huwag kang maging sentimental. Kung ililigtas mo ang isang pasyente pero masisira ang tiwala sa ospital, libu-libong tao ang maaapektuhan sa hinaharap. Iyon ang mas malaking kasamaan. Iyan. Hindi po makatarungan. Makatarungan. Ibinagsak ng chairman ang tablet sa mesa. Kung ipipilit mo ang ikalawang operasyon, idedemanda ka namin. Para sa paninira sa pangalan ng ospital. At ipapa-blacklist ka namin sa Swiss medical community. Nang hina ang mga binti ni Althea. Gusto ko lang pong iligtas ang pasyente. Kung ililigtas mo ang pasyenteng yan, matatapos ang buhay mo. Gagawin mo pa rin ba? Katahimikan. Tiningnan ni Althea si Ellie. Maputlang mukha. Ngunit kusa nang gumagalaw ang kanyang dibdib. Hinawakan niya ang kamay nito. Mainit. Opo. Itinaas ni Althea ang kanyang ulo. Sumeryoso ang mukha ng chairman. Baliw ka. Hindi po ako baliw. Naging matatag ang boses ni Althea. Doktor po ako. Hindi ko po kayang sumuko kung may pag-asa pang mabuhay ang pasyente. Reputasyon man o buhay ko, hindi po iyon mas mahalaga kaysa sa buhay ng batang ito. Magsisisi ka. Tumalikod ang chairman. Bukas, 9:00 ng umaga, isumite ang cancellation papers. Kung hindi, magsasampa kami ng kaso. Nagsara ang pinto. Sumandal si Althea sa pader. Nang hina ang kanyang mga tuhod. Napaupo siya. Ano? Ano ang ginagawa ko? Nanginig ang kanyang mga kamay. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Ang kasamahan niya sa Pilipinas. Althea? Nakita mo ba ang balita? Baliw ka na ba? Itutuloy mo talaga? Ang ikalawang operasyon? Kailangan matatapos ang career mo. Kung ma-blacklist ka sa Europa, hindi ka na rin makakabalik sa Pilipinas. Kung may hinala ng manipulasyon sa mga papel mo, wala kang mapupuntahan sa buong mundo. Naluha si Althea. Alam ko, bakit mo pa ginagawa? Sumuko ka na lang. Ginawa mo na ang lahat. Ang pagiging matagumpay ng unang operasyon ay sapat na. Hindi pwede.
Tiningnan ni Althea si Ellie. Hindi pa sumusuko ang pasyenteng ito. Gumagalaw ang daliri niya, tumataas ang brainwave. Nagpapadala siya ng senyales na gusto niyang mabuhay. Paano ko siya bibitawan? Althea, doktor ako. Hindi statistician, hindi PR ng ospital. Ang trabaho ko lang ay iligtas ang pasyente. Naputol ang tawag. Hinawakan ni Althea ang kamay ni Ellie. Pasensya na. Hindi dahil sa'yo kaya ako nahihirapan. Natatakot lang ako. Baka mali ang desisyon ko. Gumalaw ang daliri ni Ellie. Tila tinatapik ang kanyang palad. Umiyak si Althea. Salamat. Salamat sa pagsagot. Bumukas ang pinto. Pumasok si Mr. Miller. Doktora, nakita ko ang balita. Tumingala si Althea. May mga bakas ng luha sa kanyang muka. Pasensya na po. Dahil sa akin. Hindi po. Lumuhod si Mr. Miller. Sa harap ni Althea, Mr. Miller, anong ginagawa niyo? Pakiusap. Nanginginig ang boses ni Mr. Miller. Ituloy niyo po ang ikalawang operasyon. Ako na po ang bahala sa lahat. Sa kaso, sa paninira. Ako na po ang haharap. Pero, sa inyo lang po ako naniniwala. Kahit anong sabihin ng mundo. Alam kong kayo ang tama. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Althea. Umiyak din si Mr. Miller. Matagal silang umiyak sa tabi ng kama ni Ellie. Sa labas, palubog na ang araw. Tumayo si Althea. Pinunasan ang kanyang mga luha. Ihahanda ko na po ang ikalawang operasyon. Matatag ang kanyang boses. Kahit anong sabihin ng mundo, tatahakin ko ang aking landas. Ang doktor na hindi bumibitaw sa kamay ng pasyente. Iyan ang itinuro sa akin ng aking mentor. Yumuko si Mr. Miller. Salamat po. Gabi bago ang ikalawang operasyon. Hating gabi. Madilim ang silid. Nakaupo si Althea sa tabi ng kama ni Ellie. Tinitingnan ang chart. Gumuguhit, binubura, muling gumuguhit. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Mr. Miller. May dalang dalawang tasa ng kape. Hindi po ba kayo natutulog? Tumingala si Althea. Maitim ang ilalim ng kanyang mga mata. Hindi ako makatulog. Mahigit 100 beses ko nang inulit ang surgical simulation sa isip ko, pero kinakabahan pa rin ako. Inabot ni Mr. Miller ang kape. Kinuha ito ni Althea at uminom. Ang pait ay dumampi sa kanyang dila. Umupo si Mr. Miller sa tabi ng kama ni Ellie. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang anak. Doktora, opo. Maari po ba akong maging tapat? Ibinaba ni Althea ang tasa. Sige po. Matagal na natahimik si Mr. Miller. Pagkatapos, dahan-dahan siyang nagsalita. Ang totoo, handa na po ako. Na baka hindi na magising ang anak ko. Nanlamig ang buong katawan ni Althea. Nagpatuloy si Mr. Miller. Sa loob ng 6 na buwan, gabi-gabi akong nakaupo rito at nag-iisip. Paano kung ganito na lang si Ellie? Paano kung hindi ko na muling mahawakan ang kanyang kamay? Nanginginig ang kanyang boses. Kaya nagdesisyon ako. Kahit mabigo, okay lang. Kinagat ni Althea ang kanyang labi. Mr. Mila, ako, ang hinihiling ko po sa inyo, doktora, ay hindi isang himala. Tinitigan ni Mr. Miller si Althea. Ang hiling ko lang ay tratuhin ninyo si Ellie bilang isang tao hanggang sa huli. Hindi isang numero sa statistics. Hindi isang subject ng eksperimento. Kundi isang tao. Tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Ang mga doktor na iyon, isinuko na nila si Ellie. Tiningnan lang nila siya bilang isang failure case sa isang chart. Pero kayo, iba kayo. Hinawakan ninyo ang kamay ni Ellie. Kinakausap ninyo siya. Tinatrato ninyo siya bilang isang taong buhay. May namuuring luha sa mga mata ni Althea. Sapat na po iyon. Kahit mabigo ang operasyon, kung ganoon siya mamamaalam, wala po akong pagsisisihan, Mr. Miller. Biglang tumayo si Althea. Hindi ko po iniisip ang pagkabigo. Nanginginig ang kanyang boses. Bukas. Sa operasyon, magtatagumpay po ako. Ang eksena kung saan
Si Ellie ay naglalakad palabas ng ospital na ito ang iniisip ko. Wala nang iba. Mapait na ngumiti si Mr. Miller. Sana ganyan din ang tiwala ko sa sarili. Hindi po ito tiwala sa sarili. Tiningnan ni Althea si Ellie. Ang pasyenteng ito ang nagpadala sa akin ng senyales. Hindi pa, kaunti pa. Pinaniniwalaan ko po ang senyales na iyon. Matagal na tinitigan ni Mr. Miller si Althea. Doktora, bakit po kayo naging doktor? Nag-isip sandali si Althea. Dahil po sa kapatid ko. Kapatid? Namatay po siya sa leukemia noong 13 anyos siya, sa loob ng 3 buwan sa ospital. Araw-araw akong nakaupo sa tabi niya. Pinapanood ang mga doktor na sumuko. Lumalim ang kanyang boses. Tinitingnan lang nila ang chart, sinasabi ang statistics. At sa huli, sinabing wala na silang magagawa. Mag-isang namatay ang kapatid ko. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Noon po ako nagdesisyon. Paglaki ko, kung maging doktor ako, hinding-hindi ko bibitawan ang kamay ng pasyente. Kahit anong sabihin ng statistics, hanggat nagpapadala ng senyales ang pasyente na gusto niyang mabuhay, kakapit ako hanggang sa huli. Tumango si Mr. Miller. Kaya po pala kayo narito. Opo. Hinawakan ni Althea ang kamay ni Ellie. Hindi ko po nailigtas ang kapatid ko. Pero si Ellie, ililigtas ko po siya. Pangako. Tahimik nilang tiningnan si Ellie. Tanging ang tunog ng monitor ang maririnig. Lumipas ang 1 oras. Tumayo si Mr. Miller. Ah, 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 alis na po ako. Matulog na rin po kayo, doktora. Malaking operasyon bukas. Opo. Pumunta si Mr. Miller sa pinto at huminto. Lumingon siya. Doktora, isa pa. Opo. Kahit mabigo talaga. Hindi ko po kayo sisisihin. Dahil ginawa ninyo ang lahat. Ngumiti si Althea. Hindi po ako mabibigo. Ngumiti rin si Mr. Miller. At lumabas. Muling tiningnan ni Althea si Ellie. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay nito. Narinig mo? Kung gaano kakamahal ng papa mo, kaya kailangan mong magising. Okay? Bahagyang nanginig ang daliri ni Ellie. Idinampi ni Althea ang kanyang kamay sa noo ni Ellie. Magkita tayo bukas. Sa operating room. Sa labas, sumisikat na ang araw. Nawawala na ang mga bituin. Ikalawang operasyon. 9:00 ng umaga. Bumukas ang pinto ng OR. Pumasok si Althea. Naghugas ng kamay habang nakatingin sa salamin. Sa pasilyo, naroon ang mag-asawang Miller at ang kapatid ni Ellie. Lahat sila, magkahawak ang mga kamay, handa na po, sabi ng nurse. Isinuot ni Althea ang kanyang guwantes. Humigpit ang latex sa kanyang kamay. Nagpawis ang kanyang palad. Nakahiga si Ellie sa operating table. Muling may hiwa sa kanyang ulo. Bukas ang bungo. Nakita ang utak. Sa ibabaw ng kulay abong ibabaw, mga maliliit na daluyan ng dugo. Mas manipis pa sa buhok. Simulan ang microvascular reconstruction. Kinontrol ni Althea ang robotic arm. Nakita ang mga daluyan ng dugo. 0.2 millimeters ang kapal. Sa paligid nito, mga maitim na pulang piraso ng namuong dugo. Tanggalin muna ang mga namumuong dugo. Gumalaw ang microtweezer. Isa-isang tinanggal ang mga namumuong dugo. Tumulo ang pawis sa kanyang noo. Pinunasan ito ng nurse. Unang namuong dugo. Natanggal ang mga numero sa monitor. Heart rate, 68. Blood pressure, 110/75. Intracranial pressure, 15. Stable. Papasok sa ikalawang bahagi. Itinaas niya ang karayom. 0.3 millimeters ang kapal. Ang sinulid, mas manipis pa sa buhok. Idinikit niya ang karayom sa pader ng daluyan ng dugo. Bahagyang nanginig ang kanyang kamay. Pinigil ni Althea ang kanyang hininga. Ipinikit ang mga mata. Narinig ang tibok ng kanyang puso. Dugdug, dugdug, dumilat siya.
Bumaon ang karayom sa daluyan ng dugo. Dumaan ang sinulid. Unang tahi. Muling idinikit ang karayom. 1 milimetro ang layo. Dito ang problema. Ang bahaging nasira ng namuong dugo. Manipis ang pader ng daluyan. Isang maling galaw. Mapupunit ito. Nagpawis ang kamay ni Althea. Basa ang kanyang guwantes. Idinikit niya ang karayom. Marahan. Lumubog ang daluyan. Dahan-dahan. Bulong ng anesthesiologist. Huminto ang kamay ni Althea. Masyadong malalim. Inalis niya ang karayom. Binago ang anggulo. Mas mababaw. Idinikit. Pumasok. Pangalawang tahi. Kumpleto. Nagbago ang mga numero sa monitor. Heart rate, 72. Blood pressure, 100,060. Bumaba ang presyon. Alam ko, sandali lang. Mahina ang boses ni Althea. Patuloy niyang iginalaw ang karayom. Pangatlo, pang-apat. Lumipas ang 2 oras. Huling bahagi. Ang pinakadelikado. Ang daluyan ng dugo na direktang konektado sa brainstem. Isang pagkakamali rito, magkakaroon ng pagdurugo sa brainstem. Tiyak na kamatayan. Nanginig ang kamay ni Althea. Nang malakas. Doktora, mahinang sabi ng anesthesiologist. Masyado nang matagal na tensyonado ang iyong kamay. Magpahinga tayo ng 5 minuto. Hindi pwede. Umiling si Althea. Hindi maghihintay ng 5 minuto ang utak na ito. Hindi stable ang daloy ng dugo. Sa loob ng 5 minuto, magsisimula ang ischemic damage. Pero ang kamay mo, okay lang. Ipinikit ni Althea ang kanyang mga mata. Huminga ng malalim, ibinuka at isinara ang kanyang kamay. 5 beses, nabawasan ang panginginig. Dumilat siya. Ituloy natin. Itinaas niya ang karayom. Ang daluyan ng dugo sa brainstem, 0.1 millimeters ang kapal. Sa microscope, bahagya itong tumitibok. Isang buhay na daluyan. Idinikit niya ang karayom. 1 milimetrong pagkakamali, tapos na. Kumabog. Nang malakas ang puso ni Althea, pumasok ang karayom. Dumaan. Lumabas ang sinulid. Tagumpay. Mahinang sabi ng nurse. Itinali ni Althea ang buhol. Hinigpitan. Nagkadugtong ang daluyan. Idinikit niya ang Doppler ultrasound. Whoosh, whoosh, whoosh. Ang tunog ng daloy ng dugo. Dumadaloy ito sa bagong daluyan. Daloy ng dugo? Kumpirmado. Isang buntong hininga ng ginhawa ang umalingaw-ngaw sa OR. Inalis ni Althea ang robotic arm. Basang-basa ng pawis ang kanyang likod. Suriin ang intracranial pressure. On dirt. Normal. Pupillary response. Binuksan niya ang penlight. Itinutok. Mabilis na nag-constrict ang pupil. Mabilis ang reaksyon. Nanginginig ang boses ng nurse. Huling yugto ng operasyon. 2:55 p.m. Tinatahina ni Althea ang balat sa bungo. Ikatlong tahi, kumpleto. Dumaan ang karayom sa balat. Bigla, isang mababang ugong. WHRRRR. Namatay ang ilaw. Naging madilim ang OR. Ano to? Sigaw ng nurse. BEEEP. Umalarma ang monitor. Huminto ang tunog ng ventilator. Nawala ang ps-eshte, ps-eshte. Brown out! Sigaw ng anesthesiologist. Nanlamig ang buong katawan ni Althea. Ang backup generator, paparating na. Pero aabutin ng mga 10 segundo. 10 segundo. Kung walang oxygen sa loob ng 10 segundo, magsisimula ang brain damage. Itinapon ni Althea ang karayom. Nasaan ang ambu bag? Heto po! Inabot ng nurse ang manual resuscitator. Idinikit ni Althea ang mask sa mukha ni Ellie. Hinawakan niya ang bag, pinisil. Squeeze! Pumasok ang hangin. Umalsa ang dibdib ni Ellie. Binitawan. Bumaba ang dibdib. Pinisil ulit. Squeeze! Doktora, kailangan nating itigil ang operasyon. Sigaw ng anesthesiologist.
Hindi pwede. Patuloy na pinisil ni Althea ang ambubag. Squeeze release. Squeeze release. Kung hihinto tayo ngayon, mamamatay talaga ang batang ito. Tumulo ang pawis sa kanyang mukha. Walang makita sa dilim. Hindi ang gamit. Tayo ang kailangang tumagal. Squeeze, squeeze, squeeze. Lumipas ang 5 segundo. Ang generator. Wala pa. Nanginginig ang boses ng nurse. 7 segundo. Nangangalay na ang kamay ni Althea. Pero hindi niya binitawan ang ambubag. Squeeze! Squeeze! Hinding-hindi ko bibitawan ang hininga mo. 9 na segundo. WHRRRR. Bumukas ang ilaw. Nakakasilaw. Beep, beep, beep. Gumana ulit ang monitor. Heart rate, 82. Tumaas. Ang ventilator? Muling huminga. Ps, ps, ps. Ibinaba ni Althea ang ambubag. Nanginig ang kanyang kamay. Nang malakas. Muntik na siyang bumagsak pero pinigilan niya. Oxygen saturation, 90, 95, 98. Bumalik na sa normal. Sigaw ng nurse. Ipinikit ni Althea ang kanyang mga mata. Tila sasabog ang kanyang puso. Ituloy natin. Ang pagtahi. Doktora, magpahinga muna kayo. Nag-aalalang sabi ng anesthesiologist. Hindi. Kailangan ko nang tapusin ngayon. Kung mag-brown out ulit, hindi niya natapos ang sasabihin. Kinuha niya ulit ang karayom. Nanginig ang kanyang kamay, pero tiniis niya. Ika-4 na tahi. Ika-5. Ika-6. Huling tahi. Kumpleto. Pinutol niya ang sinulid at tinakpan ng gauze. Tapos na ang operasyon. Tinanggal ni Althea ang kanyang guwantes. Tumulo ang pawis mula sa kanyang palad. Lumabas siya ng OR, napahapay siya. Tumakbo si Mr. Miller. Anong nangyari? Namatay ang ilaw. Brownout po. Nanginginig ang boses ni Althea. Huminto po ang ventilator. Sa loob ng 10 segundo, namutla si Mr. Miller. Kung ganoon, si Ellie, okay lang po siya. Ngumiti si Althea. Hinawakan ko po ang hininga niya gamit ang aking mga kamay. Hindi ko po binitawan. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Mr. Miller. Salamat. Talaga? Salamat. Nabasag ang kanyang boses. Sumandal si Althea sa pader. Dahan-dahang napaupo. Isang nurse ang nag-abot ng tubig. Uminom si Althea. Nanginig ang kanyang kamay, kaya natapon ang tubig. Okay lang po kayo? Okay lang. Natakot lang ako. Naluha siya. Ang 10 segundo. Parang 10 taon. Kapag binitawan ko ang ambubag, tapos na. Kaya hindi ko pwedeng bitawan. Umupo si Mr. Miller sa tabi ni Althea. 2 beses ninyong iniligtas ang buhay ni Ellie. Sa operasyon at sa inyong mga kamay. Agabaga naman na. Agabaga naman na. 2 beses ang buhay. Umiling si Althea. Hindi pa. Kailangan pa niyang magising. Bumukas ang pinto ng recovery room. Inilabas ang isang kama. Si Ellie. May puting benda sa ulo. Maputla, ngunit kusa nang gumagalaw ang kanyang dibdib. Psst. Psst, psst. Buhay siya. Tumayo si Althea at lumapit. Hinawakan niya ang kamay nito. Mainit. Nagpakatatag ka. Kailangan mo na lang magising. Bahagyang nanginig ang talukap ni Ellie. Kumabog ang puso ni Althea. Ellie! Muling nanginig ang talukap. Dahan-dahang dumilat. Napakaliit. Isang malabong pupil ang nakita. Ellie! Sigaw ni Mr. Miller. Gumalaw ang labi ni Ellie. Pa, halos hindi marinig ang boses. Ngunit malinaw. Papa! Napaupo si Mr. Miller at umiyak. Tumakbo rin ang asawa niya at umiyak. Umatras si Althea. Pinunasan ang kanyang mga luha. Sa dulo ng pasilyo, nakatayo si Professor Becker. Kasama ang babaeng doktor. Walang imik silang nanood. Pagkatapos, tumalikod sila at umalis.
Tumingin si Althea sa labas ng bintana. Sumisikat ang araw. Walang ulap sa langit. Nagawa ko. Nagawa ko talaga. Nang hina ang kanyang mga tuhod. Napaupo siya roon at umiyak. Matagal. 2 araw. Pagkatapos ng operasyon, 11:00 ng gabi. Nakaidlip si Althea sa silya sa recovery room. Nakapaling ang kanyang ulo. B-E-E-P. Isang alarma. Biglang nagising si Althea. Tiningnan ang monitor. Heart rate, 95. Blood pressure, 130,090. Tumaas? Ellie! Tumakbo si Althea sa kama. Namumula ang mukha ni Ellie. Pawisan ang kanyang noo. Temperatura, 39 degrees. Sigaw ng nurse. Sinuri ni Althea ang benda. May tumatagos na dugo. Pagdurugo, nanlamig ang kanyang buong katawan. Radiology Department. Hating gabi. Kinakagat ni Althea ang kanyang kuko sa harap ng monitor. Lumabas ang imahe, ang cross-section ng utak, ang inoperahang bahagi, at sa tabi nito, isang maliit na itim na tuldok. Hindi namutla si Althea. Microperforation, sabi ng on-duty radiologist. May 0.1 millimeters na butas sa tinahing daluyan ng dugo. Doon tumatagas ang dugo. Hindi pwede. Nanginig ang mga kamay ni Althea. Sa ngayon, kaunti pa lang ang pagdurugo. Pero kung magpapatuloy, tataas ang intracranial pressure at maaari siyang mamatay. Kailangan ng reoperation. Ngayon? Katatapos lang ng operasyon. Wala akong pakialam. Kung hindi, mamamatay siya. Tumakbo si Althea sa pasilyo. Hinanap si Mr. Miller. Nakaidlip sa waiting room. Mr. Miller. Biglang tumayo si Mr. Miller. Anong nangyari? May nakitang microperforation. Butas sa tinahing daluyan. Ano? Sumeryoso ang mukha ni Mr. Miller. Dan, kailangan po siyang operahan ulit. Ngayon din. Pero katatapos lang ng operasyon. Kakayanin ba ng katawan ni Ellie? Mas delikado po kung hindi. Biglang lumitaw si Professor Becker. Nakasuot ng pajama sa ilalim ng gown. Anong kaguluhan na naman ito? May nakitang microperforation. Kailangan ng reoperation. Tiningnan ni Becker ang imahe. Kumunot ang noo niya. 0.1 millimeter. Pagkakamali ito sa pagtahi. Hindi po ito pagkakamali. Dahil po sa brownout, pansamantalang naipit ang daluyan ng dugo. Huwag kang magdahilan, sigaw ni Becker. Nanginig ang kamay mo kaya hindi mo naitahi ng maayos. Ngayon, mamamatay na ang pasyente. Ikaw ang pumatay sa kanya, naluha si Althea. Patawad po. Pero ngayon, kailangan nating iligtas ang pasyente. Imposible ang reoperation. Hindi kakayanin ng pasyente ang anesthesia. Kailangan niyang kayanin. Hindi pwede, mariing sabi ni Becker. Ako ang responsable rito. Hindi ko pinapahintulutan ng reoperation. Lumuhod si Althea. Pakiusap. Pakiusap po. Isa pang pagkakataon. Tumayo ka. Tumalikod si Becker. Hinarangan siya ni Mr. Miller. Professor, anak ko po siya. Ako po ang magpapasya. Baliw ka na rin ba, Mr. Miller? Baliw man o hindi. Gagawin ko ang lahat para mabuhay ang anak ko. Bumuntong hininga si Becker. Bahala kayo. Pero sa pagkakataong ito, tapos na talaga. Kung mabigo, Dr. Reyes, habang buhay kang hindi makakapag-practice bilang doktor sa Europa. Opo, tumayo si Althea. Operating room. Alauna ng madaling araw. Muling isinuot ni Althea ang kanyang guwantes. Nanginig ang kanyang kamay. Kalma. Kaya mo to. Binuksan niya ang bungo. Nakita ang utak. Namumula at namamaga. Lokasyon ng pagdurugo. Kumpirmado. Tumingin sa microscope. 20x magnification. Nakita ang daluyan. Sa tabi nito, ang maliit na butas.
0.1 millimeters. Doon, tumatagas ang dugo. Itigil muna ang pagdurugo. Ginamit niya ang microgauze para punasan ang dugo. Nakita ang butas. Kasing liit ng butas ng karayom. Simula ng pagtahi. Itinaas niya ang karayom. Nanginig ang kanyang kamay. Ipinikit ni Althea ang kanyang mga mata. Huminga ng malalim. Narinig niya ang boses ng kanyang mentor. Althea, magiging doktor kang may maiinit na kamay. Dumilat siya. Idinikit niya ang karayom. 1 milimetrong pagkakamali, mapupunit ang daluyan. Pumasok ang karayom. Dumaan. Lumabas ang sinulid. Unang tahi, muling idinikit ang karayom. Sa kabilang panig, dumaan. Pangalawa, itinali ang buhol. Hinigpitan. Nagsara ang butas, idinikit niya ang Doppler ultrasound. Whoosh, whoosh, whoosh. Ang tunog ng daloy ng dugo. Normal, huminto na ang pagdurugo. Sigaw ng nurse. Muntik nang bumagsak si Althea. Pero pinigilan niya. Ituloy ang pagsasara. Isinara niya ang bungo. Tinahi ang balat. 3:00 ng madaling araw. Natapos ang re-operation. Lumabas si Althea ng OR. Napahapay siya. Sinalo siya ni Mr. Miller. Nagtagumpay po ba? Opo, naitakip ko na po ang butas. Umiyak si Althea. Pasensya na po. Ako. Nagkamali po ako. Hindi. Niyakap ni Mr. Miller si Althea. Ginawa ninyo ang lahat, doktora. Sapat na po iyon. Matagal na umiyak si Althea sa balikat ni Mr. Miller. Bumukas ang pinto ng recovery room. Lumabas si Ellie. Maputla, ngunit humihinga. Buhay siya. 48 oras pagkatapos ng reoperation. 4:00 ng hapon. Nakaupo si Althea sa tabi ng kama ni Ellie. Tinitingnan ang chart. Sinusuri ang monitor. Muling tinitingnan ang chart. Intracranial pressure. 14. Heart rate. 72. Temperatura. 36.7. Lahat normal. Ngunit hindi pa rin dumidilat si Ellie. Hinawakan ni Althea ang kamay nito. Ellie, naririnig mo ba ako? Pwede ka nang magising. Tapos na ang lahat. Walang sagot. Bumukas ang pinto. Pumasok ang mag-asawang Miller. Wala pa ring pagbabago? Pagod ang boses ni Mr. Miller. Wala pa po. Yumuko si Althea. Pasensya na po. Hindi, sabi ng ina ni Ellie. May sariling oras si Ellie. Ngunit nanginginig ang kanyang boses. Lumipas ang oras. 5:00, 6:00, 7:00. Palubog na ang araw. Naging kulay kahel ang labas ng bintana. Patuloy na hinawakan ni Althea ang kamay ni Ellie. Pakiusap. Pakiusap. Magising ka na. Naluha siya. Biglang gumalaw ang daliri ni Ellie. Kumabog ang puso ni Althea. Ellie? Gumalaw ulit ang daliri. Hinigpitan ng hawak sa kamay ni Althea. Mr. Miller! Gumalaw po ang kamay niya. Tumakbo ang mag-asawang Miller. Nanginig ang talukap ni Ellie. Dahan-dahang dumilat. Malabo ang mga pupil. Malabo ang pokus. Ngunit gumagalaw. Ellie! Sigaw ng ina. Gumalaw ang labi ni Ellie. Saan? Basag ang kanyang boses. Halos hindi marinig. Nasa ospital ka. Dito sa Zurich, Switzerland. Sabi ni Althea. Dahan-dahang lumingon si Ellie. Tiningnan si Althea. Sino? Ako si Dr. Althea Reyes. Ang doktor na nag-opera sa'yo. Nagkaroon ng focus ang mga mata ni Ellie. Opera? Oo. 2 beses. Nahirapan ka, no? Tumango si Ellie. Napakaliit. Tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Sakit. Masakit, no? Okay na ngayon. Tapos na ang lahat. Lumapit si Mr. Miller at hinawakan ang kamay ni Ellie. Ellie, anak, si Papa to. Tiningnan ni Ellie si Mr. Miller. Nanlaki ang kanyang mga mata.
Oo anak, si Papa to. Ang anak ko, umiyak si Mr. Miller. Umiyak din si Ellie. Isang linggo ang lumipas. Unti-unting bumalik ang lakas ni Ellie. Mas marami na siyang sinasabi. Mas marami na siyang nagagalaw. Nagsimula na ang physical therapy. Subukan nating tumayo ngayon? Sabi ng physical therapist. Umupo si Ellie sa gilid ng kama. Ibinaba ang kanyang mga binti. Nanginginig. Dahan-dahan. Aalalayan kita. Tumayo si Althea sa tabi niya. Hinawakan ni Ellie ang braso ni Althea. Nagbigay ng lakas. Tumayo ang kanyang katawan. Napahapay siya. Okay lang. Dahan-dahan, humakbang si Ellie. Dumampi ang kanyang paa sa sahig. Ibinigay ang bigat. Napahapay. Sinalo siya ni Althea. Kaya mo yan. Isang hakbang ulit. 2, 3. Ayan na. Naglalakad ka na. Pumalakpak ang therapist. Umiiyak ang mag-asawang Miller sa labas ng pinto. Nakalimang hakbang si Ellie. Pagkatapos, napagod at napaupo. Sinalo siya ni Althea. Magaling! Napakagaling! Tiningnan ni Ellie si Althea. Tumulo ang luha. Sa, la, mat, po, Filipino. Pautal, utal. Ngunit malinaw na Filipino, tumulo ang luha. Mula sa mga mata ni Althea. Paano mo natatandaan ang Filipino? Noong 10 taon, ngumiti si Ellie. Natatandaan ko pa po. Oo, natatandaan mo nga. Niyakap ni Althea si Ellie. Napakagaling mo. 2 linggo ang lumipas. Nakakalakad na si Ellie ng mag-isa. Lumabas siya ng silid at naglakad sa pasilyo. Nakita siya ni Professor Becker. Huminto ito. Lumapit si Ellie kay Becker. Salamat po. Natahimik si Becker. Matagal. Pagkatapos, tumango siya. Mabuti naman. Tumalikod siya at umalis. Ang babaeng doktor ay nanonood mula sa likuran. Tinanong niya si Becker, Professor, kinikilala niyo na ba ang galing ni Dr. Reyes? Huminto si Becker. Mahusay siyang doktor. Padalos-dalos, pero mahusay. At naglakad palayo. Sa silid, nag-iimpake si Althea. Doktora, tanggapin niyo po ito. Inabot niya ang isang papel. Isang sulat. Nakasulat sa Filipino. Jen Politanyong, binuklat ito ni Althea. Para kay Doktor. Althea, noong 10 taong gulang po ako, tinuruan ako ng isang Pilipinong doktor na maging isang taong hahawak sa kamay ng mga pagod at nahihirapan. Noon, hindi ko po naintindihan. Pero ngayon, alam ko na. Hinawakan ninyo ang kamay ko. Hindi kayo sumuko hanggang sa huli. Gusto ko rin pong maging tulad ninyo. Isang taong hahawak sa kamay ng iba. Salamat po. Ellie, naluha si Althea. Niyakap ni Ellie si Althea. Matagal silang magkayakap. Umiiyak. 3 buwan ang lumipas. Lobby ng Zurich University Hospital. 2:00 ng hapon. Umiinom ng kape si Althea habang nakatingin sa labas. Umuulan ng niyebe. Tumunog ang kanyang telepono. Mensahe mula sa ospital sa Pilipinas. Professor, kailan po kayo babalik? Naghihintay na po ang mga pasyente ninyo. Ngumiti si Althea. Mayroon na siyang tiket pauwing Pilipinas para sa susunod na linggo. Halatang Pilipino ka! Isang boses mula sa likuran. Lumingon siya. Isang batang lalaki. May press ID. Ikaw. Sumeryoso ang mukha ni Althea. Ang reporter na nagsulat ng masamang artikulo, 3 buwan na ang nakalipas. Maari ba kitang interbyuhin? Kinuha ng reporter ang kanyang tablet. Hindi pwede. Tumayo si Althea. Sandali lang. Nandito ako para humingi ng tawad. Huminto si Althea. Yumuko ang reporter. Yung artikulo 3 buwan na ang nakalipas. Pasensya na. Hindi ko sinuri ang mga impormasyon. Nabalitaan kong magaling na si Miss Ellie Miller
Hindi ako makapaniwala. Ang 3% na tsansa, nagawa ninyo. Ipinakita ng reporter ang kanyang tablet. Isang bagong headline, ang babaeng tinalo, ang imposible, ang Pilipinong doktor na si Althea Reyes. Iniligtas ang pasyenteng isinuko na ng medisina sa Switzerland. Ang artikulong ito? Sa front page bukas. Gusto ko sanang hingin ang pahintulot ninyo. May namuong luha sa mga mata ni Althea. Salamat. Ako dapat ang magpasalamat. Ipinakita ninyo kung ano ang tunay na doktor. Inalok ng reporter ang kanyang kamay. Kinuha ito ni Althea, conference room ng ospital. 4:00 ng hapon. Inilapag ng chairman ang isang dokumento sa harap ni Althea. Dr. Reyes, isang formal na alok para magtrabaho rito. Tiningnan ni Althea ang papel. Zurich University Hospital, Department of Neurosurgery. Associate Professor Appointment. Ako po, kailangan ng ospital na ito ang isang doktor na tulad mo, sabi ni Professor Becker na nasa tabi. Inaamin ko, isa kang mahusay na surgeon, padalos-dalos. Pero ang pagiging padalos-dalos na iyon, minsan, nakakaligtas ng pasyente. Umiling si Althea. Salamat po, pero kailangan ko nang bumalik sa Pilipinas. May mga pasyenteng naghihintay sa akin doon. Tumango ang chairman. Inaasahan ko na yan. Kung ganoon, ito na lang. Inabot niya ang isang sertipiko. Honorary Fellow. Kahit kailan mo gustong bumalik, bukas ang aming mga pinto. Kinuha ito ni Althea. Salamat po. Main entrance ng ospital. 5:00 ng hapon. Hila-hila ni Althea ang kanyang maleta. Tumila na ang niebe. Maaliwalas ang langit. Doktora! Isang boses mula sa likuran. Lumingon siya. Tumatakbo si Ellie. Nakasuot ng puting gown. Ellie? Huminto si Ellie sa harap ni Althea. Humihingal. Narinig kong aalis na raw po kayo. Oo. Sa susunod na linggo, uuwi na ako sa Pilipinas. Sasama po ako. Ano? Tumawa si Ellie. Joke lang po. Pero, doktora, tingnan niyo po ito. Ibinuka niya ang kanyang gown. Sa dibdib, may burda. Medical student. Medical student? Opo. Nag-enroll po ako ngayong semester. Isang taong huli, pero magsisimula na po ako. Naluha si Althea. Bakit? Bakit mo gustong maging doktor? Hinawakan ni Ellie ang kamay ni Althea. Gusto ko pong maging tulad ninyo. Isang taong makakatulong sa iba. Ganyan ka na. Hindi po. Nagsisimula pa lang po ako. May kinuha si Ellie mula sa kanyang bulsa. Ito po, ang sulat 80 sa 8 taon na ang nakalipas. Ipinatranslate ni Papa. Ang sulat ni Dr. Josie Santos. Mentor niyo po siya, di ba? Ngayon, naiintindihan ko na po. Ang binhi na itinanim niya. At kayo po ang nagdilig sa binhing iyon. Ngayon, ako naman po ang mamumulaklak. Niyakap ni Althea si Ellie. Magiging mahusay ka. Kaya mo yan. Ingat din po kayo, doktora. Sa Pilipinas. Oo, ikaw din. Matagal silang magkayakap. Dumating ang taxi. Sumakay si Althea. Binuksan niya ang bintana. Ellie. Opo? Huwag mong bibitawan ng pasyente. Kahit anong sabihin ng statistics. Ngumiti si Ellie at kumaway. Opo, pangako po. Umalis ang taxi, paliparan. 7:00 ng gabi. Nakatayo si Althea sa harap ng gate. Tiningnan niya ang kanyang telepono. Isang news alert. Zurich University Hospital. Itinalaga ang isang Pilipinong doktor bilang honorary fellow. Ang kamay ng himala, Dr. Althea Reyes, tinalo ang 3% na tsansa. Libo-libo ang komento. Ipinagmamalaki kita bilang Pilipino. Ito ang tunay na doktor. Ang diwang hindi sumusuko ang nagliligtas ng buhay. Ngumiti si Althea. Narinig ang boarding announcement. Naglakad si Althea patungo sa gate. Nahawakan niya ang sulat sa kanyang bulsa. Ang sulat ni Dr. Jose Santos.
Isang taong hahawak sa kamay ng iba. Tumingala si Althea sa langit. Professor, nagawa ko po. Tinupad ko ang aking pangako. Naluha siya. Sumakay siya sa eroplano. Umupo sa tabi ng bintana. Sa labas, ang mga ilaw ng Switzerland. Kumikinang. Lumipad ang eroplano. Ipinikit ni Althea ang kanyang mga mata. May isa na namang pasyenteng naghihintay. Tara na! Hawakan ang kamay na iyon. Mainen? Ano man ang pataba na? Ano na? Umakyat ang eroplano sa ibabaw ng mga ulap. Kamusta ang ating kwento ngayong araw? Saan ka man naroroon sa sandaling ito, ibahagi mo ang iyong kwento sa mga komento sa ibaba. Mag-subscribe at i-like para ikaw ang unang makapanood ng aming mga pinakabagong video. Maraming salamat sa iyong pagsama ngayong araw.